focus tayo sa word ni God. Focus! At pangalawa, dapat makinig tayo sa Kanya. Makinig! At pangatlo, dapat mag-enjoy tayo. Enjoy! Kaya, isama natin si nanay, tatay, ate, kuya, bunso, tito, tita, ninong, ninang, pati mga kabiba, pati mga alaga dahil the family that worship together stays together. God bless the Lord. Worship praise in our God. Everywhere. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo, ngumiti, magsaya, at sabay-sabay po tayong aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Come on, lahat po ay papalakpak. Praise the Lord! Hallelujah! Yes! Woo! Lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Pagiging natin aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y nililingkod ko nalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, nagkabigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Woo! Hallelujah! May pagsubok man at kagipitan, meron tayong malalapitan. Yan ay si Jesus. Praise God! May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. At salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. At salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko man, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumpa. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Come on! Buhay ko nang sa'yo'y sumpa. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Once again! Whoa! Buhay ko nang purihin ka. Come on! Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. 1, 2, 3. Salamat, salamat. Come on. Lakas ko natin. Come on. Oh, salamat, salamat. Woo! Oh, oh, oh. Sa piling mo, sabay-sabay tayong lahat. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Wala ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Uy, hindi ako Panginoon.
aming buhay. Kayo ang aming kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Lahat ng anak ng Diyos ay magpupuri sa Kanya. Tayong lahat ay magsaya dahil ang Diyos natin ay buhay. At sabihin natin sa Kanya na mahal natin Siya. Hallelujah. Oh, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailanman hindi tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Oh, sabihin natin, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Oh, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay at habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman at kailanman di tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay at habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. At habang buhay, come on, magpupurihan ka. Habang buhay, paglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, come on! Come on, hindi ko sigaw, hallelujah! Kailanman di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman at kailanman di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka ng iyong mga anak. Oh, come on, express our love to the Lord. Express your thanksgiving. Express your praise to the Lord. Hallelujah! 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 Umawit ng bagong awit sa Panginoon na nagagaling sa ating mga puso, nagagaling sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. Oh, bless you, Lord! Bless you, Jesus! Purihin ka! Sambahin ka! Oh, hallelujah! Come on, the best na palakpak para sa Panginoon. The best na palakpak para sa Panginoon. Praise you, Lord! Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po. Sa kahit anumang aming dinaranas sa aming buhay, Ikaw ay maaasahang tunay.
Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming kagalingan, at Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan. Sa oras pong ito, Panginoon, hayaan mo kami ay umawit, sumamba, at purihin ang iyong pangalan dahil sa inyong kabutihan. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Siya nga po, Panginoon, napakabuti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuhi, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat, sa bawat araw, kay laging tapat. Ang iyong pagmamahal ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Oh, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, itinataas ka namin. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong dakilang pagmamahal, at sa inyo po, Panginoong kapangyarihan. Sa iyo po, Panginoon, binabalik ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, palakpakan po natin ang Diyos. Woo! Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan pa kapatid, tayo ay sama-sama na naman na sumamba sa Panginoon. At salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang biyaya. At kahit po tayo hindi nagsasama-sama bawat sa physical, pero nagkakasama-sama po tayo sa spiritual, lalo-lalo pag sa araw ng linggo. Kaya po, salamat po sa Panginoon muli at ginamit naman po niya ako upang ihatid po sa inyo ang mensahe niya sa linggo ito, sa araw na ito. So, ang titulo po ng mensahe ng Diyos na pinadala sa akin sa araw na ito ay ganito po ang kanyang titulo. 3 bagay na pinapakilala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng COVID-19. Ulitin ko po, 3 bagay na pinapakilala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng COVID-19. Ang ating pong teksto na ating pagbabasihan ay dito po sa Isaiah 26:20 to 21. Dalawang versikulo po ito. Ganito po ang ating mababasa. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang umupa ang galit ni Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Diyos, purihin ka. Maraming salamat na naman po, Panginoon, sa ingat niyo sa amin, sa bawat araw, sa bawat linggo, at halos may git na isang buwan na po, Panginoon, na kahit po kami, Panginoon, ay nasa aming mga bahay. Pero sapat po ang iyong biyaya, sapat po ang iyong protection sa amin, at kami po ay iniingatan niyo. Kaya sa umagang ito, pahintulutan mo po, Panginoon, na kami ay magpuri sa inyo, sumamba sa inyo, Panginoon, at makinig po kami muli sa inyong mensahe na pinagdala sa amin. Kaya iniling ko po ang gabay ng inyong banal na Espiritu, ang sumakin na inyong ginagamit, at ganoon din po sa mga anak mo na nakikinig, sumasamba sa inyo ngayon na nasa kanilang mga bahay. Lord, mangusap ko po sa amin, Panginoon. Ito po ang aking panalangin at pinasasalamatan mo ba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alam po natin na marami po yung nangyari sa atin dahil po sa COVID-19. Talaga po ito ay hindi lang sa ating lugar kundi sa buong mundo. Maraming nagkakasakit at marami rin ang namamatay. At wala pang gamot o vaccine na pwedeng gamitin dito. Wala pang lunas na gamot. At naka-quarantine po tayo, naka-lockdown, hindi makalabas para tayong nakakulong na walang gapos. Hindi po makapaghanap buhay yung marami. Kaya alam ko, pati po yung ating financial ay apektado pa rin. Pero ako po nakikita ko na sa nangyayaring ito still ako po ay naniniwala na lahat po ng mga pinapangyayari ng Diyos, mayroon po siyang layunin. Mayroon po siyang mabuting layunin. Hindi lamang po sa lahat ng tao, kundi lalong-lalo na po sa amang anak ng Diyos. So, dito po sa teksto nating binasa kanina, 3 pong bagay ang pinapakilala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng COVID-19 na pwede natin ikumpara ngayon sa sinasabi ng Biblia. Unang-unang pinapakilala po dito, ayon sa ating teksto, ay yung ang pagkagalit ng Diyos. Pinapakilala ng Diyos pinapakilala po ng kasulatan na ang Diyos ay nagagalit. Actually po, ayaw na ayaw itong pakinggan ng maraming tao. Yung nagagalit ang Diyos. Diba? Sabi nga ng iba, di ba mabait ang Diyos?
Di ba, puspos siya ng awa, puspos siya ng pag-ibig. Bakit nagagalit siya? Pero ito po nasa kasulatan, kapatid, hindi po natin ito may tatwa. Dito po sa verse 20, yung sabi dito, pumasok kayo, sabi niya po dito, no? Yun, yung 20b. Yun po, sabi niya, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Tingnan niyo po yan. So, ibig sabihin dito, pinapagtago po yung ibang mga tao no po, hanggang maalis, mawala ang galit ng Diyos. So, ibig sabihin po, nagagalit ang Diyos. At sinasabi rin po sa bagong tipan dito sa Roma 1:18. Ang sabi dito, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao. So, nagagalit po ang Diyos. Sa anong dahilan? Dahil po sa kasalanan. Ito po isang patotoo, di ba, nung ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa templo, di ho ba pinakita rin po niya yung kanyang galit? Nang makita niya na instead ang kanyang templo ay gawing bahay dalanginan, ginawa po ito ang pugad ng mga magnanakaw. Opo. Kaya anong ginawa niya? Binalabag yung mga lamesa, pinagtabuyan ng mga tao. Opo. So, sabihin po dyan mga kapatid, katotohanan po, isang katotohanan na dapat natin makilala na nagagalit po ang Diyos. Bagamat po siya ay puspos ng pag-ibig, pero nagagalit po ang Diyos. At ito po, gusto kong ipakita sa inyo, ano po, kung paano po ang galit ng Panginoon, kung ano ang kinagagalit ng Panginoon. Dito po sa Ezekiel 22, dahil nga po kami ay nagbabasa sa Old Testament, nasa Ezekiel na po ako, nabasa ko po itong Ezekiel 22, verse 1 to 13, at gusto ko pong basahin ito sa inyo, no po, ng madali lang. Ang sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ikaw na humatol sa nusag na itong puno ng mamamatay tao. Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sabihin mo ito ang pinasasabi ko sa kanila, darating na ang iyong wakas. Dahil sa pagpatay mo sa maraming tao at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagdanak ng dugo at sa pagkahumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyos at ikaw na rin ang gumawa. Dumating na ang iyong wakas, ikaw ay lalaitin at kukutsain ng lahat ng bansa. Alipustain ka ng lahat ng bansa, malayo o malapit man dahil sa labis mong kasamaan. Ang mga pinuno ng Israel ay nagtiwala sa kanilang lakas at walang awang pumapatay. Nawala ng paggalang ng mga magulang. Inapinin niyo ang mga dayuhan, gayon din ang mga ulila at balo. Winalang halaga ninyo ang mga bagay na itinaga para sa akin, pati ang araw ng pamamahinga. Nagsinungaling ang ilan upang may papatay ang kanilang magustuhan. May mga kasamahan kayong kumain ng handaw ng mga Diyos-Diyosan, ang iba na may gumagawa ng mahahalay na gawain. Sa kapunuan ninyo may sumisiping sa asawa ng kanilang ama, ang iba na may sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla. Mayroon namang humahalay sa asawa ng kanyang kapwa, may biyanang lalaki na sumisiping sa kanyang manugang, ang iba na may sa kanilang kapatid, inaw at ama. May nagpapaupa naman upang pumatay ng kapwa, at mayroon pang nagpapatubo ng malaki kung magpautang. Ako'y lubusan na ninyong kinalimutan. Ngayon, parurusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. So mga kapatid, kung isa-isahin po natin ito, no po, ang mga kasalanan, ang sinasabi po ng Diyos, ang sinasabi niya kay Ezekiel, ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Ano po ang mga ito? Unang-una po ang pagpatay. Dere yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? At ano pa po? Yung paglaban ng mga anak sa mga magulang. Yung niwalang halaga ang araw ng pamamahinga. Yung sila po ay nagsisinungaling. Gumagawa ng mahahalay na gawain. Nagpapautang ng malaking patubo. Okay. Gusto ko po mga kapatid na ipikit mo muna po natin ang ating mga mata.
Pwede mo ba yung mga sinabing kasalanan dito na pinasasabi ng Diyos kay Ezekiel na ginagawa ng mga Israel, pwede mo ba ninyong imaginan, ito po ba'y nakikita natin sa Pilipinas? Huwag na po natin pakialaman ng ibang bansa, dito na lang po sa atin. Nakikita po ba natin ngayon, mga kapatid, ang mga kasuklam-suklam na ito na sinasabi ng Diyos na gawain ng mga tao noon? Okay, buksan na po natin ang ating mga mata. Ang una pong sinasabi nga po dito, kapatid, ang pagpatay. Nakikita po ba natin ang pagpatay na nangyayari sa ating bansa? Alam ko po, hindi lingid sa inyo na maraming pagpatay ang nangyari at hindi lang po basta pagpatay. Talagang brutal na pagpatay. Yung mga massacre na nangyari, kapatid, no po, walang awang pinatay yung mga tao. No po, sinyatsyap yung mga tao, no, sinunog yung mga tao, pinatay na, sinunog pa, sinimento yung mga tao para hindi makilala, kapatid. So, kung titingnan po natin ito, ang pagpatay, ito po, no, kapatid, ay nakikita sa atin. At ano pa po? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po, ito ang pinakakasusok naman po ng ating Diyos. Dahil ibig sabihin po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po ay nagpapakilalang, no po, inaayawan natin ang totoong Diyos. At hindi lang inaayawan, kundi gumagawa tayo o kumukuha tayo ng ibang Diyos na siyang ating sasambahin. Hindi po ba, kapatid, na maraming nangyayari ngayon sa ating bansa? Marami yung pinoprosesyon. At yung makikita natin yung mga tao talaga nagsasakripisyo pa. Talagang itinataya ang buhay nila para lang makalapit sila doon sa mga images, doon sa mga ribulto, doon sa mga Diyos-Diyosa na gawa ng kamay. Ito po sinasabi ng Biblia dahil dito po unang nagalit ang Diyos sa mga Israelita nung gumawa po sila ng ribultong guya. At yun nga po, sinabi niya rin po kay Moises, balikan mo, gumagawa sila ng kasuklam-suklam. Kaya tignan po natin ngayon, nangyayari po ba ito sa ating bansa? Ano pa po? Yung mga nawala na po yung paggalang sa mga magulang. Alam niyo po, hindi lamang po yung hindi mo sinusunod ang magulang mo. Doon ka po nawawala ng paggalang. Minsan sa marami po ngayon na mga suway na anak na nilalabanan yung magulang, sinasaktan ng magulang, yung damdamin, hindi lang po sa damdamin, pati po yung yung katawan, yung physical na katawan ng magulang. Meron pa nga po nababalita, kapatid, pinalalayas yung magulang nila sa bahay. Yung po, yung sinasaktan yung mga magulang at kuminsan po, marami pinapatay pa yung mga magulang. Ano po yung makikita natin dito? Yung mga winalang halaga nilo ang mga bagay na itinalaga para sa akin pati ang araw ng pamamahinga. Ibig sabihin po, hindi na nirerespeto yung mga bagay na para sa Diyos. Pati yung araw ng pamamahinga, yung araw ng pagsamba, marami pong tao, kapatid, na wala na pong kabuluhan sa kanila yung araw ng pagsamba sa Diyos. Winawalang halaga. Di ho ba? Okay. Ano pa po? Yung pagsisinungaling, naganap na po ito. Sabi nga, maraming malilin lang eh. At sila rin ang malilin lang. Yung mga gumagawa ng mahalay na gawain, di ba? Anong nakikita natin dito? Marami yung mga sumisipin sa hindi nila asawa. Nagli-live-in kahit hindi pa kasal. Ano po? Yung nagsisiping yung lalaki sa kapwa lalaki. Yung babae sa kapwa babae. Ito po ay mga gawang mahahalay sa harapan ng Diyos. Ano po? At yung iba nagpapaupaw pang pumatay, totoo po yun. Marami tayong nababalitaan na po na sila ay binayaran para pumatay lang ng tao. At yung mga nagpapatubo ng malaki, ano po, alam po natin yan, sinasabing 5-6. Kapatid, kung tingnan po natin, ano po, yun nga po, pati pagnanakaw. Kung tingnan po natin, ito yung 10 utos ng Diyos. 10 utos na po, kumbaga sa inutos ng Diyos na wag gawin ito. Ano po,
mga kasalanan ito na dapat huwag gawin. Pero anong nakikita natin? Hanggang ngayon, ito pa rin po ang nilalabag ng mga tao. Ito pa rin po ang ginagawa ng mga tao. Ibig sabihin po doon, hindi pinakukundanganan po ang mga utos ng Diyos. So, kung ito po ay sinabi niya kay Ezekiel, kapatid, na sabi nga po, nagagalit po siya, pinasasabi niya nakasuklam-suklam ang kanyang ginagawa. Kung nagagalit siya noon sa mga tao, hindi po kaya, dahil ganito pa rin ang nakikita niya sa atin, sa Pilipinas, hindi po kaya siya nagagalit din. So, mga kapatid, tingnan po natin. Alam ko, isa lang po ang kinagagalit ng Diyos. Yung pag ang tao ay sumusuway sa Kanya. Pag ang tao po at ang sumusuway sa Diyos ay nagkakasala. Gumagawa ng kasalanan. Kasalanan lang po ang pinasusuklaman ng Diyos. Mahal po niya ang tao. Nilalang po niya ang tao. Pero, kinasusuklaman po niya ang paggawa ng kasalanan ng kapatid. So, ikalawa na makikita natin. Okay? So, una ang pagkagalit ng Diyos. Kaya sabi niya, magtago na kayo hanggang umupa ang galit ng Panginoon. Okay. So, yung kalawa dito ay yung pagpaparusa ng Diyos. Pag po pala nagagalit ang Diyos, sa isang salita po, napupuot pa po ang Diyos ito po ay nagpaparusa. Dito sa verse 21, kapatid, ang sabi dito, sa ating teksto, sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa digdig dahil sa kanilang kasamaan. Siguro po, ito rin po ay ayaw marinig po ng mga tao. Yung pagpaparusa ng Diyos. Pero ito po sinasabi ng Biblia, di po natin ito may iwasan So, ang sabi pa nga po, dito po sa Isaiah 5:25, yung pinag-aralan namin pag kami nagdodonwats ng mga district. Ang sabi po dito, kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, parurusahan ang sariling bayan. Tingnan niyo po kahit sariling bayan niya. At alam po natin, nang magalit ang Panginoon, nang gumawa po ng Diyos-Diyosa ng mga Israelita doon sa Exodus, ano po sinabi niya kay Moises? Ang sabi niya, ayahan mong lipunin ko sila. At ikaw, ang iyong lahi ang gagawin ko isang malaking bansa. Pero sabi ni Moises, wag po ninyong lipunin ng mga taong inilabas sa ito. So, pag nagagalit ang Panginoon, mga kapatid, nagpaparusa siya. Okay. At apat na paraan po ang pagpaparusa ng Diyos. Ayon po sa Ezekiel 14 verse 21. Ano po ito? Okay. Nililipon niya ang mga tao sa pamamagitan po ng digmaan. At alam po natin sa ating bansa, ilang po na pong digmaan ang naranasan po ng ating bansa. Hindi lamang po sa digmaan, kundi taggutom. At yung ikatlo, sa pamagitan po ng mga mababangis na hayop. Kung nakikita po dito, mga mababangis na hayop ay yung mga taong asal hayop na sinasabi. Diba? Sabi nga, pag may nangyaring karumal-dumal na krimen, hindi ito gawa ng tao. Gawa ito ng hayop o gawa ito ng demonyo. Yung mga massacre, yung mga rape and murder, yung mga ninanakawan, pinapatay, kinikidnap, pinapatay At yung ikapat na paraan ng pagpaparusa ng Diyos ay ang salot. Nagpapadala po siya ng salot. At ito po yung naging sanhi kung minsan, bakit nagkakaroon ng tagutom. Minsan, sakit po sa mga hayop. Diba, nakaraan pa lang, nagkasakit ang mga baboy. Yung ASF. Nagkakasakit yung mga manok, di ba? Nagkakasakit po yung mga isda, di ba? Minsan din natin makain. Yung mga halaman, di ba? Nagkakasakit po dahil hindi po namumuhay yung mga halaman. At ngayon po, sakit sa tao.
yung COVID-19. No po. Kaya kung titingnan mo kapatid, no po, ito po, di man po natin, ang alam natin, hindi po nagpapasakit. Pero ito po kapatid, ay pinapahintulot ng Diyos dahil nga po sa pagkakasala. Hindi po ito, hindi po nagpaparusa ang Diyos na dahil po masama siya sa atin. No po, ang katotohanan, pinagpaparusa ang Diyos dahil ito po ay gawa din po ng tao dahil sa kanyang kasalanan. Kaya po ang sabi doon sa Roma chapter 6 verse 23, no po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapatid, nakikita ko po dito, hindi pa po ito ang wakas. Sa ayat sa gusto natin, talaga hong ang Diyos ay magpaparusa pagdating po ng wakas. Dahil siya po ay hahatol. Pero nakikita ko, dahil po tayo po ay nasa end time na po, nasa mga huling panahon na, malapit na po, kung naniniwala, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Na po. Kaya po, nakikita ko ito, unti-unti, na po, pinakikita ng Diyos ang kanyang galit. Pinakikita niya ang kanyang pagpaparusa. Bakit po? Pinakikas dahil ayaw niya po na makarating ang tao doon sa malaking, sa malaking kaparusahan, no, sa walang hanggang kaparusahan, yung makarating ang tao sa impyerno. No po? Kaya itong ikatlo kapatid, kung nagpapakilala po itong talatang ito na ating teksto, pinapakilala niya ang pagkagalit ng Diyos, ang pagpaparusa ng Diyos. No po? Ako nakikita ko pa rin po ang pagliligtas ng Diyos. Okay? Ang sabi po niya dito, mga kapatid, pumasok kayo sa verse 20, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan po ang hinirang, isara ninyo ang inyong mga pintuan, magtago kayo hanggang sa humupa ang galit ni Yahweh. So, ibig sabihin, opo, ang Panginoon ay nagagalit dahil po sa mga kasamaan na ginagawa po ng tao, nagpaparusa siya dahil po sa kasalanan ng tao, pero siya po rin po ay nagliligtas. At ako naniniwala hanggang ngayon po, na po ay nagliligtas pa rin ang tao, ang Diyos. Sapagkat sabi nga po, nung nabasa ko, hindi po'y kinagagalak ng Diyos na mamatay ang masama. Hindi po'y kinagagalak ng Diyos na mamatay ang tao sa kanyang kasalanan. No po, sapagkat hindi po niya makakasama ang tao. At alam ko po, mahal ng Diyos ang tao. Okay. So, naniniwala po ba kayo na ang Diyos, sa kabila po ng COVID-19 na to, kapatid, ay nagliligtas ang Diyos. Gumagawa ng pagliligtas ang Diyos. Okay. Noong una po, nangyari na po ito, yung pumasok kayo. Ganun pa lang ang pag po nagpapadala ng salot ang Panginoon, nagpapadala po ng parusang Panginoon, yung kanyang bayan ay pinatatago niya. Noong po panahon ng mga Israelita, nang sila po ay palayain o sila po ay labas sa Ehipto, di ba inutos din po ng Diyos sa mga Israelita na sila'y magtago sa bahay. No po, isarado ang mga pintuan at lagyan ng dugo ang kanilang mga pinto. Kasi ho darating ang spirit of death, ang kamatayan. No po. At nakita natin nang sundin nila ito, no po, ng mga Israelita dahil naniniwala sila sa Diyos, sila po ay nakaligtas. Pero yung mga hindi naniwala sa Diyos, hindi po sila naligtas. Saan pa po na inutos ng Diyos na pumasok ang mga tao upang sila'y maligtas? Noong pong panahon ni Noah, di ba? Pinagawa po ng daong si Noe, di po? Dahil ang sabi niya, di po, ay palulubugin ang buong mundo. Na po. Kaya pinagawa niya ng para sabi nga niya, pag nagawa na yon, pumasok kayo dyan, kayong mga pamilya mo, sabi niya, at magkakaparis na mga nilikha kong mga hayop. Na po.
Dahil naniwala po si Noe, na po, naligtas po sila. Naligtas po, mga kapatid, yung mga hayop, yung mga animalis. Na po. Pero yung mga hindi naniwala, napahamak po sila. Na po, naparusahan po sila, namatay po sila. Na po. At ganoon din po sa panahon nito. Naniniwala ko sa kabila po ng COVID-19 na wala pang lunas, na po, sa kabila po ng lockdown, ng naka-quarantine ng mga tao na wala silang hanap buhay, naniniwala po ako na still nagliligtas po ang Diyos hanggang sa panahon ito. Ang sabi po ng John, verse 10 to 9, verse 10-9, ang sabi dito, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya, lalabas at nakakatagpo ng pastulan. Mga kapatid, pwede po tayong maligtas kahit ano po yung pinapahintulot na mangyari ng Diyos na krisis sa mundo, sa ating mga buhay. Kung tayo po ay papasok sa pintuan. At ang sabi po niya dito, ang pintuan ay si Jesus. Ang sabi nga po ng John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kailangan po tayong pumasok kay Jesus. Kailangan po nating paniwalaan, tanggapin si Jesus sa ating mga buhay. No po, upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang tanging protection lamang po ay yung kaharian ng Diyos. Yung tayo po ay nakapasakop sa Diyos. Yung tayo po ay nasa protection ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Po. Kaya mga kapatid, naniniwala ko na pag tayo ay naniwala na po, at pumasok na po kay Jesus, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, maliligtas tayo sa gitna po ng krisis na to. Ito mo po ang COVID-19, yung lockdown, yung gutom na sinasabi, kapatid, ako naniniwala ko. Dahil pag sabi nga po dito, sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya katotohanan, kapatid, si Jesus lamang po ang ating tagapagligtas. Wala pong ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na po dito sa ilalim na dito po sa lupa, kundi ang pangalan lamang po ng kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, ang siyang makakapagligtas po sa atin. Kaya nga po niya pinadala dito sa ibabay. Kaya niya po pinadala dito sa lupa kasi nga po gusto niya, ayaw niyang mapahamak ang lahat. Dahil mahal niya ang tao. No po, kaya lang po kailangan, yun nga po, magpasakop tayo, pumasok tayo kay Jesus. No po? At okay, at sabi nga po dito, maliligtas tayo. Okay, tignan niyo po pag po tayo ay tumanggap kay Jesus, kapatid, o pag tayo ay pumasok kay Jesus sa kaharian ng Diyos, kapatid, no po, kapatid, Jesus ang siyang ating magiging healer. Wala pa pong lunas o gamot ang COVID. Pero bakit gumagaling ang mga na-infected? Di ba? Ang daming pinakikita pong gumagaling So, ang Panginoong kapatid, kahit wala pang gamot, kahit walang gamot na gagamitin, pwede kanyang pagalingin dahil po siya ay Diyos na nagpapagaling. Siya po ang dakilang manggagamot. Meron pong patutuo na nakita ko sa Facebook. Yun nga po na infected siya sa COVID. Pero pinapatutuo niya, naramdaman niya po may nagwalis sa kanyang kaloob-looban. At pinapatutuon niya ang Diyos ang gumawa noon. Kaya hindi lang po ang Diyos ay healer sa ating mga katawan, kundi healer din po siya sa espiritual. Kaya kung naniniwala po sa pinahintulot na COVID na ito ng Panginoon, nakikita ko po maraming maliligtas na tao. Dahil wala pong matatakbuhan ng tao Kahit po sa ospital ngayon, kapatid, kundi lang grabe, hindi ka binabawal na po yung pagpunta sa ospital. Hindi ka makalabas. Po?
Kaya sino pong lalapitan mo? Anong sabi ng Panginoon? Lumapit po sa akin kayong mga napapagal at nabibigatan. Lubha. Ano po? Matthew 11:28. Alam ko kapatid, isisik mo ang Panginoon. Hahanapin ng mga tao ang Panginoon, ang Diyos. At sabi nga po, pag hinanap mo ang Panginoon, makikita mo siya. Pag hinanap mo ang Panginoon, makikipagtagpo siya sa iyo. Kasi pag nakita ng Panginoon kapatid, na siya ay hinahanap mo, siya ay pinapaniwalaan mo, siya ay sinasandigan mo kapatid, alam po, gagawa ang Diyos. Kikilos po ang Diyos sa inyo. Ito po, kung paano po siya kumilos din po sa amin. Ako po, sa katotohanan, nakilala ko po ang Panginoon nang ako'y magkasakit. Marami po akong pinuntahan ng mga doktor, na po kahit wala akong, hindi naman ako mayaman, pero nakarating ako ng St. Luke, Makati Medical Center, para lang po ako ay gumaling. Pero hindi po ako gumaling. Ano po? At yun nga po, yung alam ko na lagi akong nananalangin, ano po, di ko po alam, kapatid. Yung inaayawan ko na pag-aaral ng mga Biblia, kapatid, doon po ako nakapunta. Yung mga nag-aaral sa Biblia. Sabi po ng asawa ko, bakit di ka makipag-Bible study para malibang ka? Ganun lang po. Yung nga po, sinunod ko siya, nakipag-Bible study ko. Pag-Bible study ako, hindi ko alam. Kumikilos na po pala ang Diyos sa akin. Na dating, sabi nga ng asawa ko, butot balat ako. Pero ang nangyari nga po, naging sexy po ang aking katawan. Tulad ng Coke, pero inkan na po ngayon. Po. So naranasan ko po ang Diyos, siya po ang, pag po, naniwala ka kay Jesus kapatid, pag sinig mo ang Panginoon, siya po ang magiging healer mo. No po? At ganun din po mga kapatid, pag po pumasok ka, no po, pinaniwalaan mo si Jesus sa buhay mo, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, siya po magliligtas sa inyo, sa relasyon, sa pagkawasak ng relasyon. No po? Alam ko, naniniwala ko, ito pong COVID na ito, pinahintulot lang ng Diyos. Kaya nga po ito, nagkasama-sama ang mga pamilya. Sabi nga po, wala nang time, mga kapatid, ang mga pamilya. Naka-abroad yung iba ng mga kapatid. At yung very busy sila. Pero dahil po sa lockdown na ito, nagkasama-sama. Kaya ako naniniwala ko, sinesave lang po ang ating pamilya. Alam niyo po, karanasan ko rin din po yan. Nang kami po ay bagong mag-asawang, ng aking asawa, hindi pa po kami mananampalataya, kapatid, o bago pa kami mananampalataya, muntik-muntikan na pong masira ang aming relasyon, maging broken family ang aming pamilya. Pero salamat sa Diyos, nang kami iligtas ng Diyos, kapatid, nang siya po ay aming tanggapin sa buhay namin, pati po ang aming marriage, iniligtas niya. Ang katotohanan po, magse-celebrate sana po kami ngayong May 11, 50 years na po kami, glory to God. Na po, salamat po sa Diyos nang dahil po siya po ang nakasama namin sa aming buhay, siya po nakasama namin sa pamilya, pati po yung aming pagsasamang mag-asawa ay pinagaling niya at kami po ay pinanatiling niya magkasama. No po, at sa May 11 po, 50 years na po kami, kahit na hindi na po namin masyado mapagselebran ito dahil nga po pero kami po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ginawa niya sa aming mag-asawa at sa aking pamilya. Ano pa po dito? Alam po mga kapatid, pag po tayo, sabi nga, papasok at lalabas at makakatagpo ka ng pastulan. Pag po tayo, kapatid, ay timanggap sa Panginoon, pinaniwalaan natin si Jesus sa buhay natin, kapatid. Si Jesus po ang ating provider. Alam niyo po, namimiss po namin kayo. Naiisip po namin kayo. Pero alam niyo po, ang tinatayuan namin, alam ko po, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kasi anak kayo ng Diyos, yun po ang nilalabanan ko eh. Yung mga taga-Angeles, mga bago pa. No po? Pero hindi ako makapunta kahit po kamag-anak ko sila. At sila rin hindi makapunta sa akin. Pero sinasabi ko sa Diyos, salamat Lord, alam ko anak mo sila. Kung paano hindi nyo kami pinababayaan, hindi mo rin sila pababayaan. Sapagkat mahal mo sila. At yung mga balita sa Facebook, yung mga ibang po, no po, nagtitinda na eh. Dahil po sa dami ng mga relief, no po, dami ng sardinas, dami na yung mga na tinatanggap, di ba?
Ako po naranasan namin ito, yung mga priest na ganyan, nung pumutok ang pinatubo. Doon po maraming walang trabaho, di maraming mga nawasak, mga kapatid, namatay na mga, pero alam niyo po, naranasan ko po na hindi po taging tagutom. Talagang nakaka-amaze po, no po, ang katotohanan po, lagi kaming busog. Hindi kami nawalan. Lalo pa nga kung minsan po, hindi pa namin nauubos. Ngayon lang po, wala po kaming church na hawak, kapatid. Kundi ako po, yung Angeles, maliit pa lang, malayo. Pero alam nyo, hindi po kami pinababayaan ng Diyos. Meron at mayroong gagamitin ng Diyos, mga kapatid, para i-provide ang aming pangangailangan. Nakakatawa pa nga po eh. Alam ng Diyos yung gusto natin. Gustong-gusto ko yung singkamas, may dumating na singkamas sa amin. Ay, sasabihin nyo, singkamas lang. Hindi, kapatid. Kailangan mo yun. Pag naka-lockdown ka, yung mga manipoy, di nawawalan. Kahit kung minsan sinasabi nga, nakakasakit na nga. Pero alam mo yung pag wala kang ginagawa, di ba? Yung mga prutas, no po. Pero kung ginagamit ang Diyos, no po, nagbibigay. Kasi alam niya po ang kailangan natin, no po, sapagkat mahal po tayo ng Diyos. No po. At siya po ang ating provider, siya po ang ating mabuting pastor. Sabi nga, hindi tayo magkukulang. No po? Okay? So, Jesus is our deliverer. No po? Pag tinanggap natin na si Jesus, siya po ang ating deliverer. Siya po mag-iingat sa atin. Siya po magpo-protection sa atin. No po? Siya po magpapalaya sa atin sa COVID na to. Siya po magpapalaya sa atin sa kahirapang ito, kapatid. No po, lalampasan natin ito, mga kapatid. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. Dahil po siya tinanggap natin sa buhay natin. At si Jesus po, kapatid, kahit di tayo nakakapunta sa ating mga church, kahit yung mga pastor, hindi po tayo na Bible study, mga leaders natin. No, kapatid, pag sa atin si Jesus po ang ating great teacher. Tinuturuan tayo. At alam po sa COVID na to, sa crisis na ito, para lang tayo nag-seminar. Nag-seminar tayo na walang bayad. No po. Marami tayong natutuhan. No po. Sa ating pagka-lockdown. No po. Dahil wala tayong ginagawa po. Alam ko, yung mga Kristiyano, lalong lumalapit sa Diyos. Yung mga Kristiyano, lalong nananalangin sa Diyos. Yung mga Kristiyano, kapatid, lalong nagpupuri sa Diyos. At alam niyo, kapatid, pag ginagawa pa po natin yon, kapatid, na lalo tayo lumalapit sa Diyos, nakikilala natin, natututuhan natin na talagang ating Diyos is a God, is a powerful God. Makapangyarihan ng Diyos. No po, tingnan niyo, no, kaya niyang ipadala ang salot na ganito. Kahit walang gamot, kaya niyang magpagaling. Amen? Kahit di nagtatrabaho ang mga tao, no po, kaya niyang pakainin. Hello? No po? Sino makakagawa nun kundi ang Diyos? Nakikilala natin God is in control. Siya pong may control ng lahat, kaya kahit ano pong gawin natin, kapatid, wala tayong magagawa kundi siya ang gagawa. Kaya dito po tayo talagang dapat po na manalig sa Kanya. Kailangan dito po talaga gumawa ang ating pananampalataya. Kaya naalala ko po yung mensahe ko po nung bago po itong dumating ito na hindi ko naman po alam na darating ito. Yung pinadala po na sa akin na mensahe sa church, pag may district meeting. Yung tatlo po doon, sabi nga, kasi year of increase na po, yun ang word ng Diyos sa atin. Pero ang pinasabi ng Diyos sa akin, mga kapatid, increase your faith. Increase your faith. No po? Kaya pala ito, pina-increase ang faith natin kasi nga po, daranas tayo ng crisis. Kung wala po tayong pananampalataya, kung di po malabong ating pananampalataya, kapatid, madadaw tayo. Na po, mapupuno po tayo ng takot. Mababalisa tayo. Kapatid, pero dahil po tayo ay nananampalataya, na nakasama natin ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, kapatid. At may mga pangako ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po niya, i-increase po tayo. Na kahit sa gitna ng krisis, kapatid, gumagawa ang Diyos. Sa likod ng krisis, gumagawa ng Diyos.
ini-increase po niya ang ating faith. Ini-increase niya po, kapatid, yung ang mga nakahanda sa atin. I-increase niya yung mga wisdom natin, mga kapatid. Kaya dito po, sa crisis na ito, no, para tayo nagsesemen, nakikilala lang po natin, nagpapakilala lang sa atin ng Diyos kung sino po siya. Kaya lumalawak po yung pagkakilala natin sa Diyos. Po. Kaya ito nga po, kapatid, na po, nakikilala natin ang ating Diyos ay faithful. Nararanasan niyo po ba ang katapatan ng Diyos? Na po, totoo po. Tingnan niyo, na po, na hindi salamat sa Diyos na po, sa kanyang biyaya, sa kanyang proteksyon. Na po, inilala niyo po tayo dyan sa COVID na yan, sa ang mga anak natin. Na po, binibigay po niya yung ating pangangailangan. Na po, kaya matapat po ang Diyos. Na po, sabi nga po niya, hindi tayo pababayaan. At nararanasan natin na talaga ang Diyos natin po ay alive. Buhay. Na po, siya po ang lumikha ng langit at lupa. Siya po ang lumikha sa atin. Siya po ang lumikha ng ating mga kabuhayan. Siya po ang nagbibigay ng ating kabuhayan. Siya po ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya siya po ang nag-maintain sa ating buhay. Hawak po niya ang ating buhay, mga kapatid. Kaya mga kapatid, na po, alam ko, mga kapatid, pinahintulot lang ang COVID na ito. Pinakikita niya na nagagalit ang Diyos. Pinakita niya na nagpaparusa ang Diyos. Na po, dahil sa kasalanan ng tao. Pero, ginamit niya ito upang ipakita niya ang kanyang pagliligtas. Nagpapakilala ang Diyos, nagpaparanas ang Diyos, kapatid. Kaya kung tayo po, mga kapatid, ay papasok sa Kanya, kung tatanggapin natin siya, kung siya po ang ating pahihintulutan na gumawa sa ating buhay, mga kapatid, alam ko po, malalampasan natin itong COVID na to. Na po, ipapalayain tayo dito. Aalisin po tayo dito. Kaya kailangan lang po, mga kapatid, tayo ngayon ang tumanggap sa Panginoon, kapatid. Kailangan lang po natin magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Humawak po tayo sa Kanya. Kumapit po tayo sa Kanya. Pahawakan po tayo. Siya po pahintulutan natin humawak sa atin kasi hindi tayo bibitawan. No po? Magpakatatag po tayo, kapatid, sa ating pag-ibig sa Kanya. Sabi nga po, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Ang gutom ba? Ang kapigatihan? Ang kamatayan? Ang kaubaran? Hindi po, walang makakapaghiwalay. Bakit? Kasi po yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay binuo sa ating puso. Nararamdaman natin yan kahit po kung minsan nakakaranas po tayo ng kahirapan. Kahit po kung minsan nakakaranas po tayo, kapatid, ng kalungkutan. Kahit kung minsan nakakaranas po tayo ng kabalisahan o pagkatakot, hindi po yan, yung pag-ibig ng Diyos po, ay hindi po yan kayang, hindi po kayang takpan. No, ng mga damdamin na yan na negatibo. No po, lilitaw at lilitaw. Madadama natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan po magpakatatag tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Upang pag-ibig din po ang lumabas sa atin. Ang may balik po natin sa Kanya sa pamagitan po ng pagmamahal natin sa mga tao. Iwasan po natin yung pagiging makasarili. Maraming tao ngayon tinutulungan na lang makasarili na. Dahil nga, sabi nga, mahirap ang buhay. Pero marami pang mabubuting tao. Maraming tao ang tumutulong sa mga kapwa nila tao. Maraming tao, kapatid, yung tumutulong sa mga frontliners. Tayong mga Kristiyano, kapatid, hindi tayo humihinto na pananalangin sa mga frontliners. Sa ating gobyerno, sa ating presidente, sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Kung wala man po tayong mga bagay na bibigay, pero ang prayer natin hindi po humihinto. Pinapag-pray po natin sila sa Diyos. Kaya, kailangan lang po ay manatili tayong matapat. Sa kakabila po ng kahirapan na ating dinaranas, kapatid, sana makita sa atin ang ating katapatan pa rin. Maging matapat po tayo sa Diyos. Kung ano po yung pinagagawa niya, sumunod po tayo ng buong katapatan. Magtapat po tayo sa Diyos. At alam po, kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kaya, kapatid, ito po ang mensahe ng Diyos. Tanggapin po natin ang katotohanan. At tandaan naman na malaman natin na nagagalit ang Diyos. Siyempre, pag mali, tulad ng magulang,
ayaw natin po yung mali, yung kasalanan. At nagpaparusa ang Diyos, tulad din natin mga magulang. Minsan tinitigis natin ang ating mga anak para lang po makapag-aral, para lang matuto. Pero kapatid, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Na po, kahit tayo ay sabi nga doon sa panangkoy, no? Kahit tayo ay nasasaktan, kahit po tayo hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali. Tapat at dakila ang kanyang awa. Kaya kapatid, itiwala po tayo sa Diyos. Alam ko, malapit na lang, malalampasan po natin ito. Ang Diyos po, ang padala, at pinaitulit niya na dumating ang COVID, siya rin po ang magpapalayas nito. Ito po, kaya maraming salamat po sa Lord, sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Tayo po ay mananalin. Praise God, hallelujah. O Panginoon, salamat sa katotohanan na pinadala mo sa amin sa umagang ito. Lord, hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, sa lahat po ng nakapakinig sa mensaheng ito. Pwede po ba, Panginoon, yung takot sa Diyos ang nilagay mo sa puso namin? Yung pagmamahal po sa Diyos ang nilagay mo sa puso namin. Yung pagiging matapat po sa Diyos ang nilagay mo sa puso namin. Lord, tulungan mo itong mga anak mo, Panginoon, upang magtiwala po sila sa inyo. Na alam ko, Panginoon, kahit nagagalit ka, kahit nagpaparusa ka, pero ito'y mga ginagamit mo lang upang magligtas ka. Magpala ka, Panginoon. At alam ko yun, ang ginagawa mo sa mga anak mo, sa ibang tao, Panginoon. Kaya Lord, nawa ang hiling ko, magligtas ka pa ng maraming tao, Panginoon. Magpakilala ka pa. Lord, magparanas ka pa, Panginoon. Mapahama ka mga tao, kung di may makalapit po sila sa inyo at maranasan kanila na kayo ang tunay na manggagamot, na kayo ang tunay, Panginoon, na mabuting pastor, Panginoon, ang provider, Panginoon. Kayo ang tagapagligtas. Pwede nyo kaming iligtas ka anumang krisis ng buhay, Panginoon. Pwede nyo kaming tulungan, O God. Oh Lord, kayo po ay Diyos. Kayo po ang aming Panginoon. Kaya Lord, i-bless mo po yung lahat ng mga anak mo, Panginoon, na naniniwala na, Lord, sa inyo. Tulungan mo sila na sa kabila po ng krisis na ito, Panginoon, makita po sa kanila ang pananampalataya, ang matatag na pananampalataya, ang matatag na pag-ibig nila sa inyo, Panginoon, ang matatag na katapatan po na dapat po na ipakita nila sa inyo. O tulungan niyo po kami. Hindi po namin magagawa ito kung hindi po kayo gagawa sa amin. Kaya kami nananalig, Panginoon, na kayo kasama namin at kayo umaalalay sa amin, tumutulong sa amin, nagtuturo sa amin, Panginoon, at gumagawa sa amin mga buhay. Kaya maraming salamat po, pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo na nagsamba, nakinig sa iyong mga salita. I-bless mo po sila. Nananatili pa rin po kami sa pagtitiwala sa salita mo na 2020 is a year of increase. Alam po namin sa lahat ng bagay, sa lahat ng anggulo, i-increase mo ang aming mga buhay patungo po na malapit sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon si Kristo. At po'y magsabi ng Amen. Tayo po ay tumayo at gawing isang panalangin ang awiting ito. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins.
Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cries, turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken land. Tayo po ay lumapit at buong pusong magpakumbaba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at idulog po natin ngayon ang ating bansa sa ating Diyos. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa aming buhay na inyong bigay. Salamat o Diyos dahil kami ay Pilipino, kami ay nananahan dito sa Pilipinas. Ngunit Lord, alam niyo po ang aming pinagdaraanan. Hindi lingid sa inyong kaalaman, Panginoon, ang sitwasyon ng aming bansang Pilipinas. Ang krisis na aming pinagdaraanan, ang COVID-19 na sakit. Panginoon, dalangin ko po sa oras na ito ay lalong tumibay ang relasyon namin sa inyo. Lalo nga po, Panginoon, makita na lalo kaming napapalapit at napapamahal sa inyo. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na nakalimutan ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Kung nabaling ang aming pansin at atensyon sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na muli maituon ang aming pansin, ang aming atensyon at pagmamahal sa inyo, na bawat tao, bawat Pilipino ay maibalik ang pagtingin sa inyo, O Diyos. Bawat tao ay tumawag, Panginoon, sa inyo. Lord, tulungan mo kaming manampalataya. Dahil alam namin, Panginoon, sa kabila, Lord God, ng pinagdaraanan namin ito, tanging Ikaw, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon, ang siya pong mahalaga sa panahong ito. Tulungan mo nga po ang bawat isa sa aming, Panginoon, na mapalapit kaming lalo, tumawag sa inyo, magpakumbaba sa inyo, Panginoon, upang mayroong matinding mangyari, Lord God, sa aming bansa. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga apektado ng COVID-19, mga may sakit, Lord God, sa kasalukuyan ito. Lord, sa kanilang buhay, Panginoon, na natitira, sa kanila pong pinagdaraanan na ito, Panginoon, ang dalangin ko, maging sentro, Panginoon, ng buhay nila, Lord God, sa inyo. Makita nila, Lord, na panahon na ito, paraan mo na ito, Panginoon, upang magbalik loob sila sa inyo. Panginoon, tulungan mo nga pong bawat isa sa amin
na maging matatag sa aming pinagdadaanan ito. Lord, alam ko po hindi ito madali maging sa aming gobyerno, hindi ito madali sa bawat isa po sa amin maging sa buong mundo. Pero Lord, ikaw po ang may hawak at may kontrol ng bagay na ito, Panginoon. Wala kaming kontrol, pero sa inyong mga kamay, kontrolado mong lahat ng bagay. Kaya naman Lord, sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hinihingi, Panginoon, ang inyong awa at pagkabay. Tulungan niyo po kami at ang aming bansang Pilipinas, maging ang buong mundo. Panginoon, ang kalooban mo ang siyang mangyari, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maging tagapagligtas namin, Lord God, lalong-lalo na sa panahon ito. Kilalanin ka nawa namin, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Lord, maraming salamat dahil kahit mayroon kaming krisis, nakikita namin ang kamay mo, Panginoon, na gumagawa, Lord God, ng matindi sa bawat isa sa amin. Hindi mo nga po kami pinababayaan, Panginoon. Kaya naman, Lord, patuloy namin hinihingin. Lord, gabayan mo ang bawat isa. Bigyan mo ang bawat isa ng makakain. Bigyan mo ang bawat isa ng kapayapaan. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng kasiguraduhan na hindi mo nga po kami iiwan ni pababayaan man. Maraming salamat, O Diyos, at habang kami nagtatagumpay sa krisis na ito, Panginoon, hayaan mo, Lord, na lalong tumatag ang aming pananampalataya, lalong tumatag ang aming pagkakaisa bilang isang bansa, at lalo nawang makita namin na, Lord, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan kung hindi lamang ang aming relasyon at pagmamahal sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, malalampasan, mapapagtagumpayan namin ang krisis na ito dahil po sa inyong tulong. Gabayan mo ang bawat isa sa aming, Panginoon. Gabayan mo ang aming gobyerno. Gabayan mo ang bansang Pilipinas. Gabayan niyo po ang buong mundo. Sa inyong mga palad, Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay. Kayo nawa, Panginoon, ang patuloy naming sandigan, patuloy naming tawagin sa lahat ng oras ng aming buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na mga Kristiyano na lalo po, Panginoon, makita ang pananampalataya sa panahong ito. Pagpalain niyo po ang aming gobyerno. Kayo pong magbigay ng katalinuhan at pagpalain niyo po sila ng matuwid na puso sa kanilang pamamahala sa aming pong bansa. Pagpalain mo, Lord, ang mga may sakit sa oras na ito, ang kagalingan po, Panginoon, ang siyang mapunta sa kanilang mga pangangatawan at palakasin mo nawa, O Diyos, ang kanilang pananampalataya. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga frontliners. Ingatan mo sila at gabayan, Panginoon, dahil ibinibigay nila ang kanilang buhay upang maglingkod sa bayan at sa inyo. Kayo na po ang mag-ingat sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, pinasasalamatan, at alam namin, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang krisis na ito dahil sa inyong gabay. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating bansa at sa buong mundo, ang nakamamatay na coronavirus na nagdadala sa atin ng takot at pangamba, wala tayong ibang maaasahan at malalapitan kundi ang Panginoong Hesus. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit mananatili ang kanyang mga salita. Kaya mahalaga na alam natin ang mga pangako ng Diyos dahil ito ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang mapagtagumpayan natin ng may kagalakan ang ating pagsubok. Kaya kapatid, sana ito ang maging awit ng iyong puso sa bawat araw.
Muli po, magandang umaga sa ating lahat at patuloy nating panghawakan ang mga pangako ng Panginoon sa atin na kailanman hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Acts 4:12. Jesus is the only one who can save, and there is no other way. Panghawakan natin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil ito ay ating everlasting protection. Let's fight the good fight of faith. The steadfast love of God never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tandaan po natin na kahit gaano man kalaki ang ating mga problema at ating mga kasalanan, hindi ito matutupasan ng pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. At ngayon po, patuloy po natin pagkatiwalaan ang ating Panginoon dahil sa pangako na po, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Kaya po sa oras po ito, lahat tayo ay magsitayo at itaas natin ang ating mga kamay bilang pagtanggap ng benedisyon ng ating Panginoon sa oras po ito. The Lord bless your relationship to our God. I receive in Jesus' name. The Lord bless your relationship to your family. I receive in Jesus' name. The Lord bless your relationship to your church. I receive in Jesus' name. The Lord bless your relationship to other people. I receive in Jesus' name. The Lord bless you with peace, power, and prosperity. I receive in Jesus' name. The Lord bless you with gladness and grace. I receive in Jesus' name. The Lord bless you with holiness, humility, and healing. I receive in Jesus' name. Tandaan ho natin mga kapatid, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po! God bless!